Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. At ganun na rin po sa ating Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page. Utang na loob ko po sa inyo at ng aking pamilya ang patuloy ninyong pagsuporta at pagtitiwala sa mga advokasya na ating ginagawa. Mga kababayan, bibigyan po natin ngayon ng pananaw. Itong panawagan kay Erwin Tulfo, kay Bendalo, na dapat mag-inhibit na siya ng kanyang sarili sa anumang investigasyon patungkol sa mga flood control anomaly and scandal at iba pang korupsyon, lalo na itong pati ang kapatid niya na si Rapi Tulfo na nasasangkot ngayon sa iskandalo, hindi lamang po sa loob ng Senado, kundi pati rin sa labas ng Senado. Mga kababayan, kahapon po ay tinawag na naman ng buong kahambugan nito ni Rapi Tulfo ang mga former soldiers na ito na naging whistleblowers. Tinawag niyang mga kargador at mga sindikato. No, nagpapakita ito ng hindi magandang pag-uugali, buong kahambugan at napaka-arugante nitong magkapatid na ito, that the only qualification na mayroon sila doon sa pagiging senador ay ang popularidad lang nila, na ginamit nila sa pagpapayaman sa sarili nila at para magkaroon ng poder sa politika. Beyond that, wala ka talaga makitang matino at maayos na karakter o pagkatao sa magkapatid na to na Erwin at Rapi Tulfo. Ginamit nila ang kahinaan ng ordinaryong mga mamamayan na bumuboto palagi pag popular at nagkakaroon sila ng character impersonation. Akala ng mga tao matitino at maaayos sila, lalo na sa pag-package ng kanilang sarili. Pero ngayon, nang sila'y naging senador na, nakita ng mamamayan na abusado sa poder, hambog, mapagmataas, mapang-alimura at mapang-alipusta. Mantakin mo, tawagin niyang mga kargador at mga sindikato. Ang former soldiers na to, na ngayon ay nagre-risgo, nagbubuhis ng kanilang buhay, ng sakripisyo, ng kanilang safety, para magsiwalat ng kaalaman at katotohanan na kanilang bitbit mula sa pagiging bahagi sa pagpapatupad noon ng sindikato na operations nila Marcos at nila Romualdez. And now, here comes ang magkapatid na Tulfo. Nakakuha na ng pwesto sa Senado. Ang akala nila sa sarili nila, mas mataas sila kaysa taong bayan. Kaya may panawagan ngayon na mag-resign. Hindi lamang sa komitiba nila, itong Rapi at Erwin Tulfo, kundi mag-resign bilang mga senador at bumalik na lang sa kanilang bardagulan na attitude at gawain nung sila ay gumagamit pa ng mikropono bilang mga pribado na mga tao na gumagamit sa media platform para pagkakitaan at maging kabuhayan nila. But to use the Senate as a platform sa kanilang pag-alimura, pag-alipusta sa mga tao at ipakita ng buong kahambugan ang kanilang masamang ugali at binabaliwala nila ang mga ethical and professional conduct ng isang senador, ay marapat pa na patalsikin at palayasin sila bilang mga senador. Di po ba? Kaya umuugong ngayon, umiinit ang panawagan na itong magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo ay palayasin sa Senado. Mag-resign at dapat nga hindi na ito papayagan pa ng taong bayan na magkaroon ng ganitong uri ng balasubas ng mga senador na ginagamit ang kapangyarihan, ang poder sa politika at ang popularidad para pagtakpan ang pandarambong, pagnanakaw at pangungurakot sa ating bayan. So we perfectly understand, mga kababayan, kung bakit galit ang mga mamamayan. Matapos ang pagmamayabang at paghahambog ni Erwin Tulfo, na tumiklop naman siya nang siya ay sinita ng Iglesia ni Cristo at ng marami at milyong-milyong mga mamamayan sa sinasabi niyang kukwelyuhan niya, aaristuhin niya ang mga former Marines. Kung makikita niya sa Senado, aaristuhin niya pati mga kapwa niya senador
na pinagbabantaan niya, lalo na si Senator Alan Peter Cayetano at pati na si Senator Rodante Marcoleta. O kaya nag-call si Senator Robin Padilla, sabi niya, call, gagawin mo yan sa amin at nandyan kami sa Senado. Wala. Tumiklop din po kahapon itong si Erwin Tulfo. Pero ang nagmayabang at nagbidabidahan, ito po ang kanyang kapatid na naman, na si Rafi Boy Expose, pero tsope sa katotohanan ng totoong mga issue. Ang tapang nito ni Rafi Tulfo hanggang mga away mag-asawa lang eh. Doon siya kumikita, no? Ang kanya mga style na ito, kumita na to ng milyon-milyon. At ginamit niya pa ito para maging senador. Tinawag niya mga kargador, mga sindikato, ang mga former soldiers na naging security personnel ni Ginoong Saldico. Pagpapakita po ito ng kabastusan at kawalang paggalang. Marangal na buhay po at marangal na hanap buhay ang pagiging kargador. Lalo na pag hindi ka magnanakaw at hindi mo pinaglalaruan ang kapangyarihan mo at abusuhin para sa pagpapayaman at pag-abuso mo sa kapwa mo. Na nakikita natin ganyan po ang buhay ngayon nito ng magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. No, even their own brother, si Ben Tulfo ay hindi po sinasang-ayunan at bagkos binabatikos niya ang kabulukan sa politika nito ng dalawang kapatid niya na si Rafi at Erwin Tulfo, mga kababayan. Kaya naman, ang pagtawag niyang kargador at sindikato dito sa mga nagbubunyag at tumitistigo laban sa katiwalian at mga kaabusuhan sa kapangyarihan at mga pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos at Romualdez, pagpapakita ito kung kanino tumatayo at kanino po nagtatanggol. Itong nagtapang-tapangan na si Rafi Tulfo at ang kapatid niyang si Erwin Tulfo. They are standing by the side of the plunderers, of the corrupt, and those who abuse the people. Lalo na po sa gobyerno ni Marcos Jr. And so, marapat lamang na i-call out sila ng mamamayan at ipanawagan ang kanilang pag-resign sapagkat nasasayang lamang ang sahod nila, nasasayang lamang ang kapangyarihan at ang mandato supposedly na ibigay sa kanila ng mga mamamayan na ginagamit lamang nila sa pagpapayaman sa sarili nila, ginagamit nila sa pang-aabuso as if entitled sila sa pagiging senador at nakalimutan nila na ito po ay pinagkatiwala lamang sa kanila, ipinahiram na kapangyarihan. And so, I support yung panawagan ng mga mamamayan na dapat itong magkapatid na Tulfo mag-resign na rin ito sa Senado. Hindi lamang mag-inhibit sa kanilang sarili doon sa partisipasyon sa mga Senate Blue Ribbon Committee investigation o ano pamang investigative body sa loob ng Senado sapagkat they lost credibility and integrity sa ginagawa nilang pagtatabon-tabon, pagtatakip para sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez na kabarkada nila at amo. No, they are not serving the people at the Senate or in the Senate. They are serving the interests of the plunderers and the corrupt. Kaya niya inaatake at iniinsulto itong mga former soldiers na ito na nakatalaga na dati sila mga security personnel ni Ginoong Saldico. For the bravery and courage ng mga sundalong ito, ng ating mga dating sundalo, ng ating mga kapatid na naglakas loob na magsiwalat laban po sa katiwalian at abuso ng gobyerno ni Marcos, sila pa ang ginagamit ngayon bilang target for attack nitong mga abusadong senador kagaya po ni Rafi Tulfo at nila Erwin Tulfo. Pero nakita naman po natin ang backlash o yung pagbangon ng galit ng taong bayan sa kanila. Maliban po sa pagiging hambog at abusado nila sa poder at mapag-alimura at mapag-alipusta sa mga mamamayan, ay nakita na rin po kung anong kulay nila. The color of Erwin Tulfo and Rafi Tulfo is the color of money. Yun talaga ang kulay nila. Kulay pera. Hindi po para sa serbisyo at kapakanan ng mamamayan ang kanilang pagiging senador. Mga kababayan,
Marami pa po mga ganyan sa kanila like Ping Lacson. No? Itong bumubuo ng 12 Judas na mga senador na tinatawag ngayon mga senador ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta. Sila po ang nag-create ng kaguluhan sa Senado. Sapagkat sinunod nila ang kagustuhan ni Marcos at interest na rin nila. No? Dahil nga sa pera at kapangyarihan na nakipagsabwatan sila dito kay Marcos, kay Lisa Araneta at kina Martin Romualdez. Para maibaon at mawala ang tunay na investigasyon sa pananagutang kriminal ng mga mastermind na ang itinuturo ngayon ng mga ebidensya at mga testimonya, walang iba kung hindi si Marcos Jr. at sila Romualdez, ang pasimuno nitong malawakan at sistematikong korupsyon at mga pandarambong. Itong 12 Judas na mga senador na kinabibilangan po nila Erwin Tulfo at ni Rapi Tulfo ay naging instrumento ng pananabutay sa Senado, kaguluhan sa loob ng Senado, at ang pagyurak at pagwasak sa integridad at kalayaan ng Senado. Dahil sila po ay lantaran at garapalan na nagpapagamit bilang instrumento for political demolition operations ni Marcos Jr., ng asawa niya, at ng isang bulok at kurakot na gobyerno upang mapigilan ang mga matitino at may paninindigan at malinaw na posisyon na labanan ang korupsyon at pandarambong at abuso sa poder at kapangyarihan ng gobyerno sa kasalukuyan na nagpapahamak at nagwawasak ng ating buong bayan. Ang 12 Judas na mga senador na ito, tinatarget nila ang kapwa nila senador para magkaroon ng kaguluhan. And they're using their numbers right now at ng kanilang influence and support na nakukuha mula sa kay Marcos at kila Lisa Araneta at pati na ang pundo na napakalaki at napakalawak dahil nanggaling naman yan sa pinagnakawan sa taong bayan. Nakikinabang po itong 12 Judas na mga senador. At isa sa nangungunang mga tirador nila, maliban kay Ping Lacson at kay Tito Soto, itong Tulfo Brothers. At dapat ma-identify sila sapagkat kailangan po silang markahan ng taong bayan. At sa oras ng paniningil at paghatol at pagpaparusa sa mga nagnakaw at nangurakot sa ating mga mamamayan, dapat bahagi po ito ang Tulfo Brothers sa papanaguti ng mamamayang Pilipino. And right now, we're very happy na nagkakaroon po ng snowball operations of sentiments, umuusad at lalo pang tumitingkad ang damdamin ng mga mamamayang Pilipino na nananawagan na itong Tulfo Brothers at ang mga 12 na mga Judas na mga senador, kung ang pag-uusapan ay pagtatanggol sa katotohanan, demokrasya at kabutihan ng mamamayang Pilipino laban sa mga nangungurakot at abusado sa gobyerno, nangunguna po itong 12 Judas na mga senador ni Marcos. At among them ngayon na umaani ng galit ng taong bayan, ng galit ng mga mamamayan, ay ang magkapatid na Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. At napakaganda ng pagkakataon na ito dahil pinili ng mga 12 Judas na senador na manindigan sa side ng mga kurakot at mandarambong, mga abusado sa poder at mga puwersa sa politika na gumagalaw laban sa kapakanan ng mamamayan. At dahil dito sa pangyayari ng pakikipagsabwatan nila kay Marcos Jr., kay Lisa Araneta at kila Martin Romualdez, lumalabas ang totoong kulay nila. At kung kaya mas marami pa ang nabubulgar at nabubunyag ngayon na mga hunyango, Judas at traidor na mga politiko na ginagamit ang mamamayan tuwing eleksyon, ang masa, magbait-baitan, magkunwa-kunwari ang matapang laban sa katiwalian at korupsyon, just like the Tulfo Brothers, itong si Erwin Tulfo at Rafi Tulfo, ay kinapital nila ang ganyang panloloko sa taong bayan. Pero ngayon ay nabubunyag, nabibisto at nailalantad sila. Dahil yan sa kung ano ang karakter nila. Ang pagkatao nila
ay hindi mo na yan mababago. Character is destiny. Kapag pinili mo ang kalukuhan at katarantaduhan, ang pagkagahaman sa pera, ang pagkasakim sa kapangyarihan, ang pagkaabusado kapag may kapangyarihan ka, just like what we are seeing right now sa Tulfo Brothers na ito, talagang yun na ang karakter mo. Pero may hangganan yan, sapagkat itatakwil ka at kukondinahin ka ng sambayan ng Pilipino. Yan ang mangyayari sa Tulfo Brothers na ito. And I think doon na rin patungo pati itong mga 12 Judas na senador ni Ginoong Marcos. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood, pakikinig at pagsuporta kay Ka Eric sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po sa inyo ang inyong pag-promote, pag-like at pag-share ng ating mga videos. Ang palaging habilin ni Ka Eric, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli, at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now. Ito po si Ka Eric.